Okay, so good morning guys. Rafa ulit ang inyong mapagmahal na todo serbisyong taong malupit ng GTE Cars. So, eto ba-vlog natin to. Kanina to? Kay Sir JM. Shoutout kay Sir JM. Nakabili sa atin ng Ford Fiesta last year ago. Tama ba? Last year ago. Okay. So, vlog natin to. Again, yung mga dumarating dito, wala yung mga engine, wala yung mga transmission issue. Bakit? Puro bago yan guys. Ngayon, ano na lang magiging problem nyo rito, yung sinasabi ko, sa paggamit nyo. So, yung nakaraan, si Sir Alberto, nginat-ngat ng daga yung kanyang EcoSport. Nakita nila, puro kagat ng daga yung wiring nun. So, tapos na agad yon, hindi tumagal ng isang araw yon. Nakuwi na agad sila ng Quezon. Pinalitan natin yung buong harness nun. Ang kaya naming ibenta dito na kotse, yung kaya nating isupport na kotse. Okay, so ito, a year ago, binili nila sir. Gamit nila daily to, no sir? Gamit nila daily. O, ano naging problema? Saan sila nakatira? Sa Valenzuela. Valenzuela, pero sila ay nabaha saan? Sa Pampanga. Pampanga ba? Angat, Bulacan. Angat, Bulacan, kung saan lumulubog lahat. Okay, so Angat, Bulacan, alam ko, yung ba yung pinuntahan natin, yung lumulubog, ano? Ganito, kukwentuhan ko kayo kung paano kung paano nyo kami, kunwari nakabili ka na ng kotse. Ang trabaho lang naman namin guys, i-prepare yung kotse. Bonus na lang i-prepare ang kotse. Nagbebenta lang talaga kami ng kotse. Car dealer kami guys. So alam nyo naman sa mga second hand ganon, goodbye na yan kapag after ng bayaran, after ng pirmahan, tapos na yung transaction nyo. Dito kasi committed kami dyan sa mga kotse namin kasi gusto ko yung mga nakakabili ng kotse sa atin, alam mo yun, after a year, after 2 years, may mga nagsisend sa akin ng video. Yung mga nakabili sa akin dati, boss, thank you. Wala pa ako napapayos dito. Boss, salamat. Andito yung mga biyahe namin. Kumbaga masaya yung mga nakabili. Yun ang hinahabol ko. Dati kasi car dealer ako, fast breaker ako ng kotse. Hindi ko nakukuha yung ganong feedback eh. Hindi ko gusto, hindi ko feel. Kaya sabi ko, po-40hin ko lang yung isang brand at kung saan kami maalam sa mga computer. So, eto yung brand na yun, Ford. Kaya namin i-support lahat dito. Kahit pasabugin mo yung kotse, walang problema. Andiyan kami lagi. Okay? So ito, nangyari sa kotse ni Sir. Isang taon na to? Gamit nila daily. Nabaha. Nabasa yung RFA niya ito. So, tawag pa lang sa phone, alam na agad namin yung problem niyan. Kasi ayaw na umi-start. RFA, pinakapa namin dito, basang-basa yung passenger side. Iingatan nyo to. So, tuturo ko sa inyo para dun sa mga naka-Ford din na EcoSport at Fiesta para alam nyo yung mga gagawin sa gantong sitwasyon. So ito, tumaas yung tubig dito, basa, pinadetail na namin to. Ito yung RFA mismo, nabasa to. So ayaw umi-start ng kotse niya. Ano ba yung nakasign doon? Steering lock na, no? Pag naka-steering lock na yun, nabasa na tong RFA nyo. Ito kasi nagko-control doon, tong RFA module. So, nagpakuha na ako ng RFA na bago. Papalitan sana namin. Medyo pricey itong ganito guys kasi in demand eh. Dahil nga doon sa mga nababaha. Kaso, dinouble check namin yung RFA niya. Naku po, is still working. So, very good. So, mga ganun yung times dito kasi, maaasahan nyo kami sa ganyan. Hindi naman kami kikita sa mga repairs o after service ng mga kotse. Ang hinahabol namin, yung matulungan, saka masupport yung mga nakabili sa amin. Kahit hindi dun sa mga nakabili sa amin. So ito, kagaya nito, pera na to eh. Pwede siyang bentahan ng RFA, pero tinrabaho namin yung RFA para hindi siya gumastos. So, gamit niya pa rin yung RFA niya, still working, wala kaming ginawa. Kinlining namin, tapos pinrogram-program namin, then pumasok. So, hindi na siya bibili ng RFA. So, very good. So yan, nakakabit na ulit yung luma yung RFA. Nababasa yan guys, either dito sa, ito muna papakita ko, sa Fiesta ito. Pakita mo Seth. Dito dumadaan yung tubig. Yan, nakita niyo yan? Isisilant niyo yan. Okay? So, ito kasi dati pa nakabili to si Sir. Parang last year pa, no? Nalaman lang namin to, parang siguro nung kakahanap namin, kasi may mga common issue yung Fiesta na ganyan. Nalaman namin to parang 6 months ago. Parang ganun. Oo. So, yan. Ito guys, yung turo mo yung pumapasok yung tubig. Sticker lang kasi ito eh. So, ito, papasok dyan yung tubig. Yan, gagapang yung tubig dyan. Papasok dito. Ito dito sa may ito. Yan, dyan. Okay, so, yan, tumutulo doon. Tapos gagapang yan dito guys. Dito. Yan, dito sa harap.
mababasa yan, may ipon yung tubig dyan kasi pag ganyan nakatungo yung kotse. So ngayon, yung iba naman, saan yung dito Sep? Sa May wiper. sa wiper cowl, pakita mo yung sa wiper cowl. So ito, para sa mga naka EcoSport, naka Fiesta, o para alam nyo, kung saan yung mga titignan nyo, at lilinisin nyo to guys ha. Kagaya nito, ayan o, naanuwan ng mga dahon, o. Minsan may mga kliyente kami, nakaparada sa ilalim ng puno, mga ganun. Yan, tatanggalin ko. Tanggalin mo yan, tapos ayan mga kaibigan, tinatanggal na po mga kaibigan oh. Madali lang naman, susungkitin nyo lang guys oh. Ito. Para hindi na kayo magbayad. Hindi na kayo magpagawa ng kusan-san. DIY na lang. DIY nyo na lang to. Tinatanggal yung mga clip dito. Puta, may buto pa oh. Ano to? Yung ano. Ito ng tao. Ganyan paglilinisin nyo. Ayun. Saan? Eto, tinanggal na natin yung plastic. Saan? Ayun, May drain mga... plug yun. Ayan, nakita nyo na, tinuturo niyo May sila downs, ito. oh. Ayan. Kapag Nung una, nung nakita to, punong-puno ng puno ng dumi. dumi. Minsan pa guys, may nakita kaming ganyang worse. Di ba, pinamamahayan ng daga. Dito nilalagay lahat ng kalat ng daga, pinamahayan yan. So, anong nangyayari? Naiipon din dito yung tubig. Pag naipon yung tubig, nagpa-flood yung ilalim. Okay, so ingatan nyo yan kasi hindi lahat dito. Hindi lahat ng problema nasa taas. Bibihira kaming naka-encounter rin nandito. Etong weather strip, titignan nyo rin. Ito. Ito. Yan, ito tong weather strip. Yan. Kahit kliyente, nagpagawa ng ganyan sa kasa, Oo. lalo lumala. Lalong lumala. Okay, so yan lang ang titignan nyo. Tapos sa EcoSport guys, ito bibigyan ko kayo. Dalawa lang sa EcoSports naman. Either tumutulo yung condenser nyo sa ilalim ng passenger side kapag nababasa yun, or ito guys, papakita ko sa inyo. Ito. Dito pumapasok yung tubig. Ang gagawin nyo, papatanggal nyo to, tapos meron yung tornilyo dito, saka doon. Papasilant nyo yung tornilyong yun. Tapos pababalik nyo na. Tapos pasilant nyo na rin ito, mas maganda. Kung magaling yung gumagawa ng sealant. Okay. O yan sa EcoSport. Sa Fiesta, ganun. Dito. O, minsan naman, pag naka-moonroof, hindi, sa moonroof pala, dun sa, ano, di ba? Dun sa, Drainage niya. sa drainage nung ano. Di ba? Ito guys, yung ano, yung moonroof. O, ito yung moonroof. Bubuksan mo yon tapos, meron ditong drainage, di ba? Lilinisin nyo yun. O, ganun lang. So, ayun. Sir James, okay na ulit yung kotse nyo. So, imagine kung ang tawag dito, hindi namin isusupport yung kotse, kawawa sa labas pag pinagawa ito. Dahil malaking pera ang uubusin dahil kung ano-ano na ang ikakabit. Okay? Ayun lang naman. Nakatipid siya ng malaki dahil dito sa RFA, hindi na natin bebenta sa kanya dahil nabuhay natin yung RFA niya. Yun lang, ang babayaran niya lang dito. Yung detail, pinadetail namin, tapos home service lang. Home service kasi ito 4-5 lang yata yun. O yun lang ang gastos niya. Mahal ba siya? Hindi mura, tingin ko Oh, thank you Lord.